talatang ito ang isa sa nakahadlang na meron pong lumabas sa screen eh. Okay. Ito po ang isa sa nakakadlang na sundan ng mga anak yung preacher nila sapagkat na-experience ng mga anak yung kung paano naghirap yung kanilang mga preacher at kung paano na kung minsan hindi sila napapahalagahan at hindi nabibigyan o nasustentuhan ng kanilang pangangailangan. Ang tinutukoy ko pong salita na binanggit ng ating Panginoong Kristo ng kanyang personal ministry, ito pong nasa inyong screen, ano, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Sa English po niya, ang sabi po diyan, freely you have received, freely you give. Ito pong talatang ito, ibinabato lagi sa mga preacher na sinasabi, yung namang bagay na inyong tinanggap, ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay ano, ay huwag nyong hingan ng bayad. Ito po ay may mali po ditong kapakahulugan sa sinabi ng ating Panginoong Kristo. Tama po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo eh. Pero yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo hindi yata na naintindihan ng ibang mga preacher, kaya ito ay hindi nila na ipaliwanag ng husto sa mga member ng church. At ito ay nagpasalin-salin na at namana na ng iba't ibang mga kongregasyon na tuwing mag-iimbita sila ng preacher, ang pinaka-konsolasyon na lang ng preacher, yung sabihan siya ng thank you, maganda ang lesson mo. Okay? Pero alam nyo ba na ang talatang ito na sinabi ng ating Panginoong Kristo, hindi naman po ito tumutukoy doon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi po ito tumutukoy doon sa gawain ng preacher na tinanggap niyang walang bayad ay dapat niyang ibigay ng walang bayad. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, hindi po doon sa kanyang pangangaral. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, ito'y sinabi niya po sa mga apostol eh. At nung sinabi niya po ito sa mga apostol, ito ay may kinalaman doon sa mga ibinigay, yung spiritual gift na ibinigay ng Espiritu Santo sa kanila na magkaroon sila ng kapangyarihan. At itong kapangyarihan ito ay ito yung ibinigay ng Diyos sa kanila na walang bayad, wag nilang hihingan ng bayad ang sino mang paglilingkuran nila nito. So puntahan po natin mismo yung salita ng ating Panginoong Kristo at ito po yung mababasa natin doon sa Mateo chapter 10 verse 8. Tagalog na po ang aking babasahin at sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, magpagaling kayo ng mga may sakit. Yan po yung spiritual gift na ibinigay sa kanila ng Diyos. Magbangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Ito pong apat na bagay na ito po yung tinanggap nilang walang bayad at sabi ng ating Panginoong Kristo, ibigay ninyong walang bayad. Ibig sabihin, kapag pinabag niyo po ang ang tinutukoy po dito yung mga yung mga apostol na merong kapangyarihang ito. Kapag ang apostol ay inimbita at siya ay nagpagaling ng may sakit, hindi siya dapat humingi ng tawad ay ng bayad. Kapag ang isang apostol ay inimbita at siya ay nagpabangon ng patay, hindi siya dapat humingi ng bayad. Kapag ang isang apostol ay naglinis ng ketong ng sino man, hindi siya dapat humingi ng bayad. At kung siya ay nagkaroon ng kapangyarihang magpaalis ng demonyo, yung tinatawag na exorcism, kapag ito ay nagawa niya, hindi siya dapat humingi ng bayad. Ang sabi po doon tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Sa Tagalog po yan ay ganito. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Magpagaling kayo ng mga may sakit.
Magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Yung English, ang sabi, freely you have received, freely you give. Ano yon? The power of healing the sick, the power of cleansing the lepers, the power of raising the dead, and the power of casting out demons. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo na na ibinigay sa kanila na walang bayad, ipagkaloob nila, ipaglingkod nila ang kapangyarihang ito na hindi sila dapat humingi ng tawad o ng bayad. Pero pagdating po sa sa pangangaral ng ebanghelyo, ito po'y utos sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Utos po ito sa mga mangangaral na ipangaral ang kaharian ng Diyos o ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang sabi po doon sa Matthew chapter 10 verse 7, nasa context po tayo. Ang sabi doon, as you go proclaiming this message, the kingdom of heaven has come near. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, humayo kayo. Ipangaral ninyo ang ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay darating na. At nung sabihin niya ito, nung inutos ng ating Panginoong Kristo ang bagay na ito, ano po ang sabi niya? Ang sabi niya, do not get any gold or silver or copper to take with you in your belt. Ano po yung gold, silver, and copper? No? Ito po yung ito po yung pera nila noon. Nung inutusan ng ating Panginoon Kristo na sila'y humayo at ipangaral ang ebanghelyo yung tungkol sa kaharian ng Diyos, ano sabi niya? Huwag kayong magdala ng pera ninyo. Okay? No bag for the journey or extra shirt or sandals or a staff, for the worker is worth his keep. Ano po ang Tagalog niyan? Ang sabi po sa Tagalog ay ganito, huwag kayong magbaon ng ginto. So, sa inyong pangangaral, huwag kayong magbaon ng ginto, huwag kayong magbaon ng pilak, huwag kayong magbaon ng tanso sa inyong mga supot. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, huwag kayong magbaon ng pera. Huwag na kayong magdala ng pera. Okay? Kahit supot ng pagkain, huwag kayong nagbaon ng pagkain sa paglalakad. Kahit 2 tunika, kahit damit, huwag na kayong magdala ng damit. Kahit mga pangyapak, sapatos, huwag na kayong magdala ng sapatos. O kaya ay tungkod. Sapagkat ano sabi? Ang ating Panginoon Kristo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa pagkain, sa kanyang pagkain. Nung sabihin ng ating Panginoon Kristo yan na ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain, ang sinasabi niya, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sweldo. Tingnan niyo po doon sa Luke chapter 10 verse 7, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, stay there, eating and drinking whatever they give you. Bakit? For the workers deserves his wages. Do not move around from house to house. Sabi ng ating Panginoon Kristo, the worker deserves his wages. Pero wag mo nang abusuhin. Wag ka nang pumunta sa bahay-bahay. Ibig sabihin, magdodoble ka pa ng ng isasweldo sa iyo. Okay? Meron kang karapatan sa iyong sa iyong sweldo o sa iyong sa ibibigay sa iyo, pero pero wag mo namang wag mo nang abusuhin. Ang pinagbabawal dito ng ating Panginoon Kristo yung pag-aabuso. No? Pero yung tumanggap ka dahil ikaw ay nangaral ng ebanghelyo, hindi po ito ipinagbabawal ng ating Panginoon Kristo. Wala po itong kinalaman doon sa tinanggap mong walang bayad, ibahagi mo ng walang bayad. Kaya kawawa si Mr. Preacher matapos sa mga aral, matapos ipaglingkod yung kanyang mga sarili sa iba't ibang mga okasyon, ang natatanggap lang ng mga preacher I thank you, Brad. Ang galing ng lesson mo. Thank you, Brad. Ang galing ng service mo sa punerarya. Thank you, Brad. Ang galing ng iyong pagkakasal. No? Yun lang mga natatanggap ng ng mga preacher. Kasi nga, doon sa talatang nabasa na nabigyan ng ibang kapahulugan. Okay? Pero nasa konteksto naman po ito binabasa natin.
May kinalaman sa power of healing, huwag kang magpabayad. May kinalaman sa casting of demons, huwag kang magpabayad. Pero kung ikay mangangaral, huwag ka na magdala ng pagkain mo, huwag ka na magdala ng pera mo, sapagat ito ay ipuprovide sa iyo. Because the worker deserved his wages. Kaya nga nung maglingkod si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sinabihan niya yung mga taga-Korinto, ninanakaw ko na nga yung sweldo ko sa ibang church para may paglingkod ko lang sa inyo. Tingnan niyo po ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 8. I rob other churches, taking wages of them, that I might minister unto you. Yung paglilingkod ko sa inyo, libre. Pero hindi po to libre. Bakit? Kinuha ko yung bayad sa ibang mga churches. Naka po natin yon. Ayun, kaya nasana yung ibang mga preacher no? Pinaglilingkuran niya yung congregation niya, hindi siya kumukuha ng bayad doon sa congregation niya, nanghihingi naman ng support doon sa labas. Mas malaki raw yun Dollar yun So, hindi na niya pinangangaral ito. Karapatan itong matutunan ng mga miyembro sapagat ito ay karapatan nilang malaman na meron silang tungkulin para sa kanilang mga preacher. Na dapat ito ay mabigyan nila ng kanyang mga pangangailangan. Kaya nga sa nung sumulat siya sa mga taga-Pilipos, si Apostol Pablo, nagpasalamat siya. Itong sinabi niya dito sa Corinto na I rob other churches taking wages. Isa sa mga kinuhaan niya ng wages ay ang mga taga-Pilipos. Tingnan niyo po ang sabi doon sa Philippians chapter 4 verse 18 to 19. Ganito po ang ating mabasa. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. Okay? Sinasabi niya sa mga taga-Pilipos, no? Talagang sinuportahan ninyo ako, tinulungan ninyo ako, binigyan niyo ako ng full payment na pinadaan niyo kay Epaphroditus. Anong sabi niya pala? Ulit kong masahin. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are, sabi ni Apostol Pablo doon sa mga ibinabayad sa kanya ng mga taga-Pilipos, ang sabi niya, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. So, mahalaga bang maipaliwanag ito sa mga member? Opo, ang mga member gusto pong sumamba sa Diyos. Gusto nilang ipaglingkod ang kanilang mga sarili sa Diyos. Gusto nilang maghandog sa Diyos. At ito pong pagbibigay ng karapat-dapat na bagay na kailangan ng kanilang manggagawa, ito ay kinukonsider ng Diyos na a fragrant offering and acceptable sacrifice pleasing to God. So kung hindi ito maipapaliwanag ng preacher, hindi ito magagampanan ng member. At kung hindi ito magagampanan ng member, hindi siya makakapagbigay ng offering and sacrifice na accepted sa Diyos as pleasing sa Diyos. Isa ito sa mga offering and sacrifice na kinaluluguran ng Diyos. Kung ito ay magagampanan ng bawat isa sa atin na ang ating pong manggagawa ay dapat nating masuportahan sa kanyang pangangailangan. Hindi naman po libre yung mga ginikilos ng mga manggagawa Doon lamang po sa pagpunta sa isang lugar, mangangailangan siya ng gas. Mangangailangan po siya ng pamasahe. At hindi naman po siya pupunta lang doon na nakasando. No?
bibili rin siya ng mga damit niya para pansuot. Alam niyo po ba, ito ay sample na bibigay ko sa inyo. No po, nung ang Imus Church, no, hindi pa siya church, inutusan po ako, sinugo po ako ni Brother Ben Carion at ni Brother J. Artibayan. Ang sabi niya, pumunta ka doon sa Imus. Kasi may problema sila daw, may infiltration doon ng Baptist. Tulungan mo sila, maipaliwanag na ang ang katotohanan na naandito sa Church of Christ. So ito po ay ginampanan ko. Pero tagubilin po nila brother Ben Carion at ni Brother J. Atibayan, kapag nagsabi sila na gusto nilang magkaroon ng congregation doon, ipaliwanag mo ang kanilang magiging tungkulin. Kaya nga, mula alas 3 hanggang alas 9 ng gabi, nagkaroon kami ng talakayan at naipaliwanag ko sa kanila na wag sana silang umalis sa Church of Christ at wag silang mapaligaw ng aral ng iba. Nung matapos po yung aming pag-uusap at nagsabi sila na gusto nila magkaroon ng congregation doon, una kong sinabi sa kanila, kung gusto nating maging congregation itong lugar na ito, dapat independent tayo. Kung magiging dependent rin lang tayo sa ibang congregation, wag na nating ituloy. Sinabi ko sa kanila na may mga pangangailangan tayo na dapat kaya ba nating gampanan. Pipito lang po kami noon. Pero sa kadahilan ng gusto nilang magampanan na makabuo kami ng congregation doon, sabi ko sa kanila, kailangan natin ng communion tray, kailangan dahil sa ating pong pagtupad doon sa breaking of bread, no? Kailangan natin ng pisara, ng chalk para sa ating pong pagtuturo. Kailangan po natin ng mga songs para naaawitin natin. Ang ginawa po namin, nagse-xerox po kami ng songs at bumili po kami ng communion tray. Bumili kami ng mga cups, no? At sinabi ko sa kanila, kinakailangan nating sustentuhan yung ating manggagawa. Kung hindi man ako ang makapagpapatuloy nito at mag-iimporte tayo ng mga manggagawa, dapat suportahan natin yung kanilang pangangailangan. At kung kailangan, gusto natin na ang manggagawa natin sa pagtuwing haharap sa atin ay maganda naman ang bihis, suportahan natin. Alam nyo, ang ipinagmamalaki ko po, mula nung naglingkod ako dyan sa Imos, hindi po ako bumili ng aking t-shirts. Sila po ang nagsusurprise sa akin. Okay? So makikita po natin, kailangan talagang ituro sapagkat gusto rin naman ng mga member na mapaglingkod nila ang kanilang sarili. At kung maituturo natin sa kanila ito, ay magpapasalamat pa nga sila sa atin sapagkat naituro natin yung tama nilang dapat gawin sa kanilang manggagawa. Alam nyo, yung iba iniiwasang ituro ito kasi sabi niya, kaya mo lang ituturo yan kasi self-serving yan, ikaw lang ang makikinabang. No! Itinuro ito ni Apostol Pablo, hindi para siya ang makinabang. Sabi niya nga sa kanya dito hindi ko kinukuha ang rights na ito, kundi gusto ko lamang maituro. So, pansinin po natin, susunod-sunurin nating basahin mismo yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Corinthian at pinakikita niya rito na merong kaming karapatan na kami ay inyong sustentuhan. At ang una natin babasahin na nandito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 3 to 5, NIV na po ang aking babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: This is my defense to those who sit in judgment on me. Ito yung aking pagpapaliwanag. Ito ang aking depensa doon sa mga humahatol sa akin. Ang sabi niya sa verse 4, don't we have the right to food and drink? Wala ba rin karapatang kumain? Wala ba rin karapatang uminom? Ano kami? Superman? Kailangan rin namin kumain. Kailangan rin namin uminom. At sa verse 5, sabi, don't we have the right to take
a believing wife along with us, as do the other apostles and the Lord's brothers and Cephas. Sabi niya, kasi medyo parang may discrimination dito. Sila Apostol Pablo at si Bernabe, hindi nila binibigyan ng privilege na to, samantalang yung mga apostol doon sa Jerusalem, well provided. Sabi niya, bakit naman ganun? Kami hindi, sila pwede. Nakuha natin yan? Ulitin natin basahin. This is my defense to those who sit judgment on me. Don't we have the right to food and drink? Don't we have the right to take a believing wife along with us, as do the other apostles and the Lord's brothers and Cephas? Tagalog, ang sabi po, ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baga kaming matuwid na magsikait, magsainom? Di ba? Kailangan. Kami ba, hindi na nangangailangan kumain? Kami ba, hindi na nangangailangan uminom? Wala baga kaming matuwid na magsisama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng ibang mga apostol at mga kapatid ng Panginoon at Cephas? O sila lang ba ang merong privilege na yan? Kami, wala. Sabi ng Apostol Pablo, sa verse 6, sabi, as it is only I and Barnabas who lack the right to do or to not work for a living. Kasi alam naman kasi ng mga taga-Korinto, ito naman pong si Pablo at si Bernabe, mayayaman ito eh. Si Pablo po kasi tent maker at si Bernabe, talagang mayaman ito. Biro mo, nagbenta pa ng lupa ito, masustentonahan lang yung mga mga balo doon sa Jerusalem na dumayo, di ba? Nung araw ng Pentecostes noon, maraming nabautismohan, marami po lumaki po yung number ng church noon. Yun ay galing pa sa iba't ibang lugar. Sino magsusustento noon? Isa po si Barnabas sa nagbenta ng lupa ng kanyang property. Ibig sabihin talagang mayaman itong taong ito. Kaya nga, naabuso naman itong mga taga-Korinto, no? Mayaman naman yan, wag na natin silang bigyan. Wag na natin silang sustento. Kaya sabi ni Apostol Pablo, is it only I and Barnabas who lack the right to not work for a living? Sa Tagalog, sabi, ako nga, o ako baga lamang, at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa. Okay? Sila, well sustained, well supported, well provided. Samantalang kami, kailangan kaming yung trabaho namin ang nagsusupport sa amin. Okay, sabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 9 verse 7, ang sabi po doon, who served a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat its grapes? Who tends a flock and does not drink the milk? Tatlo pong opisyo po to, tatlong trabaho, tatlong pong secular job, no? Ang binanggit ni Apostol Pablo rito, bilang sundalo, bilang nagtatanim ng grapes, at bilang nag-aalaga ng kawan. At itong tatlong binanggit na ito, ang sinabi niya ay meron bang sundalo, no? Kawal ang magpakailanman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol. Meron mang sundalo na habang nakikipagbarilan, sasabihin niya sa kasama niya, oy, hawakan mo muna yung baril ko sapagkat aalis ako, mo sideline muna ako para maipakain ko sa aking asawa. Meron bang ganon? Hindi. Kapag sundalo ka, nakikipagbarilan ka sa kaaway mo, ang iyong gobyerno ang nagpo-provide ng pangangailangan ng pamilya mo. Diba? Kaya tiwala siya na kahit na andun siya, malayo sa kanyang pamilya at dinidepensahan niya ang bansa, no, sa kanyang sa kaaway, naniniwala siya na pinoprovide ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At ang sabi doon, sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niya? Meron ba noon? Paglilingkod ko, naging chance planter ka, tapos napalago mo yung church, tapos hindi ka man lang
ma-provide? Nagtanim ka ng ubasan, tapos nang umani, wala ka man lang parte? Pwede ba yun? At sino ang nagpapakain ng kawan? Pakain ka ng pakain ng kawan, no? Lumalago na yung kawan. Tapos ni gatas, hindi ka man lang makakain. Pwede ba yun? So, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ito ay ang karaniwang batas na no? Na kapag nagtrabaho ka, dapat kang nagpagal ka, dapat may kaukalang pakinabang. Kaya nga sabi niya doon sa verse 8, do I say this merely on human authority? 'Di ba yan yung authority ng uh, sa mundo, no? Kapag ikay nagpagal, meron kang kaupahan. Sabi niya, does it the law say the same thing? So sinasabi niya, ito na yung normal na nangyayari, pero ito ay sinasabi rin ito ng kautusan. At ang sinasabi niyang kautusan, yung kautusan ng Diyos, yung kautusan doon sa Old Testament. No? Kasi nga ang kausap niya ay pinakikita niya na matagal na ito, dati na ito. No, sa Old Testament pa lang ay sinasabi na ng Diyos na ang nagpapagal ay dapat may karapatan sa kanyang kaupahan. At ang kautusang ito sinabi niya sa Tagalog, ang mga ito bagay sinabi ko sa ayon sa ugalingan lamang ng mga tao o di bagas sinasabi rin naman ang gayon sa kautusan. At ang tinutukoy niyang kautusan ito, specific ito sa susunod na verse, ito ang kautusan ni Moses, yung Old Testament. No? Sa kautusan ni Moses, kinuha ni Apostol Pablo yung kanyang karapatan para siya ay tustusan doon sa kanyang pangangaral. Sabi po doon sa verse 3 verse 9 to 10, sabi doon, for it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about oxen that God is concerned? Sabi sa verse 10, surely He says this for us, doesn't He? Ang sabi na po sa Pablo, yes, it was written for us. Yes, it was written for the church. Though it was written long time ago in the law of Moses, it is applied to the church. Yes, it was written for us because whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Sa Tagalog, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses. Huwag mong lalagyan ng busal ang baka, baka gumiik. Ang mga baka-baga ang iniingatan ng Diyos? O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Sinulat ni Moses, pero ito ay sinasabi ni Apostol Pablo, liba ito ay sinulat para sa atin? Sa church? O sinasabi kayang ito dahil sa atin? Oo, sabi ni Apostol Pablo, dahil sa atin ito isinulat. Though it was written long time ago by Moses in his law, it is applicable to us in the church. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigiik ay sa pag-asa nakakabahagi. Okay? Sumunod pang talata. Tingnan niyo po ang sabi. So, makikita natin, si Apostol Pablo po ay isang lawyer. Lagi ko po sinasabi yan. Kapag siya ay naglatag ng argumento, sustentado ito ng mga ebidensya. Sustentado ito ng mga Exhibit 1, Exhibit 2. Para sa ganon ay yung kanyang dinadrive na punto ay ay lalo niyang maisige. Okay, mapatunayan. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 11, ganito po ating mabasa.
if we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? Sabi ni Apostol Pablo, kung ipinag-aasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Kung kayo pinakakain namin ng pagkaing Espiritu, hindi ba dapat na hindi ba pwedeng kaming humingi naman ng pagkaing pang-pisikal? Di ba? Kung natatandaan niyo ang ating Pastor Kristo na tinutokso ng Diablo, anong sabi ng Diablo? Hoy, Jesus, 40 days ka nang hindi kumakain. And 40 nights. Ayan ang bato. Gawin mong tinapay para mabusog. Mabuhay naman yung pisikal. Pero sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kasi alam ng ating Panginoon Kristo, dalawa ang buhay natin eh. Meron tayong buhay physical na pinakakain natin ng physical food, at meron tayong buhay spiritual na pinakakain natin ng mga spiritual food. At dito sinasabi ni Apostol Pablo, pinakakain namin kayo ng spiritual food. Hindi ba pwede namang i-provide nyo kami ng mga physical food para sa aming pangangailangan? Ma-maintain namin ang buhay physical dito sa mundo para patuloy naming maipaglingkod ang aming mga sarili. At hindi lang ito, sinabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto. Sinabi rin ito sa mga taga-Galacia. At dito sa mga taga-Galacia, ang sabi niya, dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos, ang pinakakain ng mga salita ng Diyos, ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. So pareho lang po yon. Yung binasa natin doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9 to 11, o yung kaninang binasa natin, o 9, yung 1 Corinthians chapter 9 verse 11, pareho lang po ito ng Galatians chapter 6 verse 6. Kung kayo pinakakain namin ng pagkain espiritu, gusto rin naman namin pwede bang makakuha rin naman kami ng pagkain physical galing sa inyo. Okay? Ang mga tinuturoan ng aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. So tungkulin po ng bawat isa. So give and take. Okay? Parang barter system. Ano yung barter system? Yung magsasaka, umaani ng bigas. Yung mangingisda, umaani ng isda. Yung magsasaka, para makakain ng isda, dadali niya yung kanyang bigas para ipalit ng isda. At yung isda naman, ay mangingisda, dadali niya yung kanyang isda para ipalit ng bigas. Para kapwa sila makakain ng bigas at makakain sila ng kanin at makakain sila ng isda. Okay? Ganun rin dito ang sinasabi. Pinakakain kayo ng pagkain spiritual, pakainin niyo rin naman kami ng pagkain physical. Okay, so verse 9 to verse 12, Ang sabi doon ay ganito, if others have the right of support from you. Ang tinutukoy niya po kasi dito yung mga taga Jerusalem. Sila kasi taga Syria ng Antioquia ng Syria. Okay? So yung mga taga Jerusalem, sinasabi niya, if others have the right of support from you, shouldn't we have it all the more? But we did not use this right. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, pinauna ko nang sabihin. Yun ang bagamat sinusulat ito ni Apostol Pablo sa kanila na dapat nilang gawin, pero sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ko naman kinuha ang right na ito eh. Yung karapatang ito, hindi naman namin kinuha ni Bernabe. No, on the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ.
Okay? Ang sabi niya, we have the right to be paid, but we did not get this right. No, we did not insist this right. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami. Gayon may hindi namin ginagamit ang, sa Tagalog po kasi nakalagay matuwid, ang karapatang ito, no, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. So may karapatan sila, opo, pero hindi nila iginigiit ang kanilang karapatan. Don't you know that those who serve in the temple, and another pagpapatibay ng kanyang argument. Okay? Don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, and that those who serve the altar share in what is offered on the altar? So Old Testament na naman yon. Doon sa time ng mga sa temple. Alam niyo ba yung mga naglilingkod sa temple? Ito po yung mga Levita. At yung lahi ng Levita, siya lamang po ang hindi binigyan ng Diyos ng sasakahing lupa. Pagyayamaning lupa. Yung 11 binigyan ng lupa, pero ibinukod sila ng Diyos sa gawain ng paglilingkod sa temple. Paano sila kakain ngayon? Pinaglilingkuran nila yung 11 angkan, doon nauubos yung kanilang oras, wala silang panahon para sa pagpapayaman ng kanilang sarili sapagkat hindi sila binigyan ng Diyos ng lupa na sasakahin at pagyayamanin, pero nagbigay ang Diyos ng regulasyon para ang mga ito ay masustentuhan. Okay? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa Tagalog, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal, nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo. At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay nakakabahagi sa dambana. So yung mga ino-offer ng mga mga 11 angkan do sa templo, yun naman yung napapakinabangan ng mga naglilingkod sa templo. Ibig sabihin, hindi pinababayaan ng Diyos. Well supported yung mga naglilingkod sa templo at ang nagsusupport sa kanila yung 12 angkan. Okay? In the same way, pagkatapos niyang banggitin na nakikinabang yung naglilingkod sa templo sa kanilang ginagawa sa templo, in the same way, sa church naman niya ipinapasok. Ang sabi niya, in the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Hindi sinabi ng ating Panginoon Kristo diyan na yung po nangangaral ng ebanghelyo, tinanggap nilang walang bayad, wag silang tumanggap ng bayad. Hindi po yun. Kundi ang sabi niya, yung nabubuhay sa, sabi doon sa Tagalog, gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng ebanghelyo. At yung sinasabi ni Apostol Pablo, sinabi ito ng Hesus Kristo. At yung sinabi ni Apostol Pablo, ito'y sinabi ng ating Panginoon, ang sinasabi ni Apostol Pablo na sinabi ng Panginoon, yung binasa natin kanina sa Luke chapter 10 verse 7. At ang konteksto nito ay yung nabasa rin natin doon sa Matthew chapter 10. At itong Luke chapter 7 verse 10 verse 7, ang sabi, stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. So bigyan natin ng illustration, Tingnan niyo po, ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga naglilingkod sa templo, nakikinabang sa templo. In the same way, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yun ang bubuhay sa na mangangaral ng ebanghelyo, mabuhay sa sa ebanghelyo. Okay?
Tuloy natin pagbasa. Ang sabi din sa 1 Corinthians chapter 9 verse 15, but I have not used any of these rights. Okay? Bagamat hindi niya ginagamit itong karapatang ito, ang pribilehiyong ito, kinakailangan niya pa rin sabihin na sa mga miyembro yung kanilang tungkulin. Nakita niyo po yon? Hindi niya kinukuha ang karapatang ito, pero kailangan niyang ipaliwanag ang karapatang ito. Okay? Dito sa 1 Corinthians chapter 9. Nakita niyo po yun? Susulat niya sa mga taga-Korinto, kinakailangan niya ipaliwanag niya ito. Pero hindi niya kinukuha ang karapatang ito sapagkat meron naman siyang trabaho. Pero hindi dapat. Kahit na may trabaho siya, dapat niya kunin. Pero sinabi niya nga, hindi niya kinukuha ang karapatan ito. Yung ba sinabi niya hindi kinukuha ang karapatan ito, ibig sabihin na hindi na talaga kailangan sweldohan yung mga manggagawa? Hindi po. Nakukuha ba natin yon? But if I have not used any of these rights, I am not writing, but if I have not used any of these rights, I am not writing this in the hope that you will do such things for me, for I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. Okay? Sa Tagalog, sabi niyan, ngunit ako'y hindi gumagamit ng anuman ng mga bagay na ito, ng pribilehiyong ito. At hindi ko isinusulat ang mga bagay nito upang gawin ang gayon sa akin. Okay? Sapagkat mabuti pa sa akin na mamatay kaysa mawalan ng kabuluhan ang sinuman ang aking karangalan. Okay? So, sinasabi ko ito, hindi para ibigay, hindi dahil gusto kong kunin itong karapatang ito, kundi gusto talaga ni Apostol Pablo maintindihan ng mga miyembro ng taga-Korinto na yung tungkulin nila sa kanilang manggagawa. Hindi. Iimbitahin niyo sa funeral service, namatayan, iimbitahan. Kung ilang araw kung ilang araw yung burol, ilang araw ring iimbitahan si preacher. Buti kung merong palit-palit, kung minsan yung mismong nag-iisang preacher mismo, siya mismo yung every night nagsa-service. Siguro iniisip naman nila, namatayan naman kami, hindi na kita bibigyan. Okay? Pero may mga demanding pa na sabihin nila, nakakaya, may mga bisita kami, kailangan nakabarong ka pa. Mamamasahe pa yung preacher. Pero pagkatapos ng funeral service, kakamayan na lang. Thank you, Brad. Pagkatapos yung mga Thanksgiving. Kaya ka nagpapasalamat sa Diyos sa inyo. Nabiyayaan ka eh. At iimbitahin mo si Mr. Preacher para mag-service. Yung sinasabi nilang handog, ipag-pray natin yung kanilang mga anak, biniyayaan sila ng anak. Yung sinasabi nilang house blessings, nakapagpatayo sila ng magandang bahay, iimbitahin nila yung kanyang mga manggagawa, Tapos sasabihin, kailangan mag-aaral yung damit mo. Ang layo pa, masahe pa yung manggagawa, pero katapos nun, thank you na lang, Brad. At lalong-lalo na yung mga kasal. Yung mga kinasal ako, sabi, tinanggap mo naman walang bayad yan, bakit ka manghingi ng bayad? Hindi po namin tinanggap ang karapatang magkasal ng walang bayad. Nag-seminar po kami. Tapos nagbayad po kami ng aming lisensya para magkasal. So hindi po namin ito tinanggap na walang bayad. Meron pong bayad ito. Kaya unawain niyo po ang inyong mga manggagawa. Dapat rin silang may karapatan rin silang kumain at may karapatan rin silang uminom. At meron rin silang karapatang buhayin ang kanilang pamilya. So sana po sa maikling panahon ng ating pong pag-aaral ay naintindihan ninyo na meron tungkulin ang bawat isa sa atin para sa ating mga ngaral. Kung tayo po ay tinuturuan sa mga salita ng Diyos, ay dapat rin tayong dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay dapat makidamay doon
sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Maraming salamat po sa ukol na oras na inyong inukol sa pakikinig ng aral na ito. At sana po ang aral na ito ay maisa praktika ng lahat ng kongregasyon ng Churches of Christ. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat. Thank you very much, Brother Bot.